Good morning, Jesus! Ayan, maligayang Sabado de Gloria po sa ating mga kapatid sa araw na ito. Thank you Lord. Sige, bati po kayo mga kapatid. Sister Linda, bati po muna kayo. Magandang umaga po mga kapatid. Good morning, Jesus. At good morning po sa ating mga kapatiran, sa kanya-kanyang bahay. At binabati ko rin po ang aking buong pamilya, ang aking mga anak, mga apo. Thank you, Lord. Minister Magandang Boy. umaga sa inyo mga kapatid. At salamat at maging kaming bahagi ng inyong mahal na araw. Maging maligaya tayong lahat na ito sa gawa ng Panginoong Yesus. Yan, thank you Lord. Purihin ang ating Panginoon yan. Magandang umaga din po sa ating lahat mga kapatid. Kumusta na po kayo dyan? Alam ko po na tayo ay masayang-masaya ngayon. Dahil sa, nasaan ang iba? Nasa Pamilya. Nag-celebrate. Opening prayer. Amen. Yeah, sige po, tayo po muna ay mananalangin mga kapatid bago po tayo magpatuloy sa umagang ito. Hallelujah, hallelujah. Dakila po namin Diyos, una sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa napakagandang umaga. Amen. At salamat po Lord. At tunay po Lord na ang bawat buhay po namin, araw-araw ini-enjoy namin Lord. Sapagkat ang buhay na nakaugnay po sa inyo ay laging masaya. At Panginoon, sa umaga pong ito, samahan po ninyo kami na andito po kami, ang mag-asawa po ni Minister Boy, Sister Linda, at kami po, nagagamitin po ninyo, Lord. Alam po namin, Lord, na sa araw na ito, may tataas muli ang pangalan po ninyo. Na alam namin, Lord, na kayo po yung aming kasama. Muli, Panginoon, karunungan po na nanggagaling po sa inyo pa sa ganun po'y sa aming pag-uusapan sa araw na ito ay makarelay sa bawat isa. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Thank you, Lord. Diba? For the whole week, marami ngayon ang merong family reunion, marami ang nagsi-celebrate kasi nga yung Lent season ay celebration of Christian life na ito kasi. So speaking of celebration, batiin muna natin si Ina ng happy birthday! Happy birthday, Ina! At yung mga kapatiran natin na nagdadaos ng birthday ngayon, April 19, 2025. Happy birthday, Sister Linda Salvacion. Ilang taon ka na, Ina? 69. Wow! 69. Thank you, Lord! 69 is, sino pa? Si Sister Heidi Cabreros, Sister Olive de la Cruz, Brother Leo Aquino, Sister Ninette Suarez, at Sister Maricel Javier. At meron ding nagdadaos ng anniversary ngayon. Brother Peter and Sister Sul Turbio. Tubio. Sa ano yan, Brother sa Arnel and Sister Vicky Badua. Sa ano yung Minister Boy? Isabela. Sa Isabela. Oh, yan, thank you Lord sa celebration of life. At yun nga, thank you Lord. Yan, salamat kay Happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. happy birthday and happy anniversary. Thank you, Lord. Ayan, talagang ang sarap pong mag-celebrate ng buhay na nakaugnay sa Panginoong Hesukristo. Kaya maya-maya, ready na natin ang ating tiyan, mga kapatid, dahil celebrate natin birthday ni Ina. Thank you. At yung mga, thank you, Lord. Di ba, ngayong Lenten season, iba-iba yung celebration ng mga tao. Pero nakakatuwa po kasi tayo, sinicelebrate natin itong Lenten kasi ito yung palataya natin. We are celebrating our faith. Bilang mga Kristiyano, kultura ng mga Pilipino na
ang tawag niyan, na alalahanin yung mga bagay na pangyayari nung unang panahon. Kaya lang yung hindi malalim ang relasyon kay Lord, ano? Di ba dapat malungkot tayo ngayon? Patayan Diyos eh. O yun nga, yun yung sinasabi ko Yan, na yung ano, unang- yung hindi malalim ang Patayan kaugnayan kay Lord. At saka nung unang panahon naturo sa atin, anong sabi sa atin? Huwag kayong maingay. Ano yun? Bawal ngumiti. Bawal, Bawal maligo. bawal magtrabaho. Yan natatanda ko, Minister Boy, sa amin. Ano yan, di ba? Alam naman nila na na huwibis ng ng 3:00 patay na ang Diyos. Friday. Kaya sa amin nung panahong 'yon, Friday. naghahanda na kami ng kahoy. Basta pagdating na 3:00 ng Thursday ng 3:00, bawal na kaming magtaga, mangumpay. Hanggang na 'yon, hanggang Friday bawal kami nung magtaga. Kaya 'yon, yun ang kaisipan namin nung wala pa kami kay Lord eh. Kaya 'yon, at thank you Lord. Ngayon hindi na. Pero nakakatuwa nun. Hindi, ibig sabihin, hindi malalim ang relasyon natin kay Lord. Pero yung nakagis na natin na culture, sumusunod tayo. Kaya lang, parang dahil hindi, so bakit, ano kaya kaugnayan nun? Bakit kailangan, Kasi ano? religyoso talaga ang Yeah. mga Pilipino. Hindi lang naman tayo. May- Religyoso talaga ang mga Pilipino. Oo. The only Yun. Christian country nga eh. Mm. Salamat na lamang at nabuksan ang ating mga kaisipan ngayon. Yun nga, nakakatuwa kasi dahil sa pagiging relihiyoso natin, natutunan na nating sumunod. Di po ba? Bawal ang sabi ni Pastor Simple? Magtaga, Bawal yung Dahil pag magtrabaho. nataga daw, hindi nagagaling. Dahil patay ang Diyos. Tinakot pala kaya sumunod. Bawal talaga, hindi kami gumagawa noon. Bawal maligo nga eh. Bawal. Pero nakakatuwa, andun yung ng pagsunod talaga, no? Kahit na kumbaga sa pagiging relihiyoso natin. Dumating rin ba sa inyo yung pagkakataon na naituro sa inyo na nakakalat ang mga Hudyo kaya huwag kayong maglalabas ng bahay, kalat ang mga Hudyo. Yung pala ang Panginoong Yesus Hudyo. Oo Ang nga. hirap. Kapahamakan talaga ang bunga ng kawalan ng alam. Oh, yeah. Mabuti talagang natututo. Yun, kaya nga nagbukas si Lord sa atin ng opportunity para yung mabuting balita ng kaligtasan maihayag sa lahat ng dako. Bilang mga Kristiyano, naging kultura na natin na ang pag-aalala sa mga evento. Kaya nga nung mga nakaraan, 'di ba, nanood tayo ng mga Passion of Christ para makita natin yung yung paghihirap ni Jesus Christ, ganyan. Hanggang sa kamatayan sa krus. Tapos, yun nga, yung Bible, yan yung source nung pangyayari na yon. Yan yung, kumbaga, ebidensya nung pangyayari nung panahon na yon. So, ngayon, dahil ang bunga ng, kagaya ng pag-aaral nga natin, ang bunga ng pagkamatay ni Kristo sa krus ay kaligtasan natin ngayon. So, kaya sineselebrate po natin yon sa panahon natin ngayon at para maipahayag sa mga tao na yung buhay Kristiyano natin ngayon ay worth celebrating for. So, yun nga, Sabi ni San Pablo, yung aral na yan na kanyang ipinapaalala sa kanyang mga tinuturuan, pinakamahalagang aral na kanyang tinanggap at ngayon na may ibinabahagi niya sa atin. Yes. Pinakamahalagang aral. Kaya hindi tumigil si San Kaya Pablo, di po ba? isinasa puso dapat. Opo, thank you Lord. So ngayon mga kapatid, dahil syempre ginugunita natin yung everyday ng araw ng Kwaresma. So naumpisahan po yung nung Lunes, nung Sunday, ano nga ba? Araw ng Palaspas, 'di ba? Nakikita naman natin sa paligid yung mga palaspas. Tapos sunod-sunod na po yung pag-alala natin sa event ng buhay ng ating Panginoon. Ngayon po, Sabado de Gloria. Sabado de Gloria ngayon. Sabado de Gloria. Iniisip ko, ano ba ibig sabihin anong English ng Sabado de Gloria? Ano nga yun? Di ba yung Good Friday, Maundy Thursday, Ano nga, Minister Boy? Sab- Sabado de Gloria ang tawag sa English. Glory sa Glory the Friday. glory of the Saturday. The glory of Sabado. Pero ang alam ko riyan pagka-Sabado de Gloria, tahimik ng lahat eh. Sa ating tradisyon Pero pagka isipin mo Black ngayon, Saturday nga pala. Black yan natapos Saturday. ng Panginoong Yesus ang lahat ng kanyang gawain sa lupa.
Kaya nga it is finished. Kaya preparation sa celebration yan. Ng ng kanyang resurrection. muling Oo pagkabuhay. nga. So, Black Saturday pala sa English. Sa Tagalog, nakasanayan nating Sabado de Gloria. At ngayon nga po, mga kapatid, yung bagamat Sabado de Gloria ngayon, pag-uusapan po natin na ang pakikipag-ugnayan natin sa Panginoong Hesukristo ay isang dakilang act of God. Yan. Opo, oo. Dakilang act of God. Katulad po ng, eto nga po, mag-asawa ni Minister Boy at saka ni Sister Linda, 'di ba? Sa buhay nilang mag-asawa, makikita po natin kung paano po yung sinasabi nating the glory of God. Sa buhay mag-asawa, ano ang palagay po natin na tinatawag na the glory of being one, the glory of marriage pala yan. So, yun, ina, sa buhay, kumaga, ilang taon na nga kayong kasal? 52 years. 52 years. Sa 52 years ninyo, 52, ilan ang, ano ba yung tawag doon? Yung makabuluhan, anong tawag doon? Precious moments. Parang Brother ano, Boy, may precious moment daw. Oo. Hindi kasi meron tayo nung mga kapatiran na yung mga nagsiman, 'di ba? Ang sabi nila, meron sabi doon, sa loob ng 25 years namin, 3 taon pa lang kaming kasal. Yung mga ganon. O yun yung ibig sabihin. Ako Oo. mula nung ako'y makaunawa, magkarismatic at makaunawa ng mga katotohanan tungkol sa kasal, pati yung mga pag-aaway namin nung araw naging precious sa akin. Opo. Kaya walang nasayang na sandali. Lahat may pagtuturo ang Diyos. Salamat na lamang at pinalambot ng Diyos ang ating mga ulo. Yes, yun ang kagandahan ngayon. So, balikan na lang po natin. Paano po ba kayo nagsimula sa buhay ninyo bilang mag-asawa? Ina, ikaw? Nagsimula ang aming buhay may mag-asawa, yung nagligawan ba? Walang ligawan eh. Wala So, kaming ligawan. Tinginan lang? Hindi. Nakuha ka sa tingin? Andun kasi ako sa tiyahin ko nakatira. Meron siyang yung kitchenette na tinatawag. Yung kainan, may konting inuman. Parati siyang pumupunta doon. Nagpupunta siya, Papa-charming, pasikat. Wow, kumbaga long hair? Long hair talaga siya Hindi ba noon. pwedeng alalahanin na lang natin si Jesus? Nalimutan ko na nga yan eh. Kasi ilang taon na po kayo ngayon? Baka hindi nyo alam. 74. Ilan taon na daw kayo ngayon? Ano? 74. 74. 74. Naiintindihan na po namin na kung bakit hindi nyo maalala yon. Kaya si Ina na lang kasi 69 pa eh. Tuloy natin. Long hair talaga siya noon. Prati siyang nakaboots. Uy. Ano yan, no? Tapos, Wow. ang kanyang pantalon yung medyo maluwag ba? Tapos may dala siyang portfolio. Akala mo yung talaga eh. Electrolux. Oo. Nagtitinda na Electrolux. Yung pala wala naman laman, nagyayabang lang sa akin. Mga papilang lang. Ganun siya. Punta siya ng punta doon sa sa tindahan ng aking tiyahin. Nakakain sila tapos magiinom ng mga kaibigan niya. At sa awat grasya ng Panginoon, yung mga kaibigan niya wala na. Nanahimik na sila lahat. Nandun na kay Lord. Thank you Lord at yun ang aming umpisa ng pagkakakilala ni Brother Boy. Yun nga katulad ng sabi ni Brother Boy. Sabi niya, kung maganda man, kung pangit man yung naumpisahan, pero dahil sa pagkakilala mo kay Kristo, nagkakaroon siya ng magandang reason kung bakit ka nagsimula sa, yun nga, yung mga bagay na gano'n, na sabi niyo nga walang ligawan. Usually kasi ngayon, ang typical na na pag-aasawa, merong courtship na dinadaanan. So, sa inyo, yun nga hanggang tinginan. So, paano kayo alam namang nagtingin na lang kayo, kasal na bukas. Anong nangyari? Ang nangyari, inaya niya ako manood ng sine. Magkano sini noon? Hindi ko na alam. Brother, alam niyo kung magkano sini noon? Hindi ko na alam.
Matagal na nga. Ang nangyari, yun nga, inaya niya ako hanggang sa ginabi kami, hindi na kami nakauwi. Ayun, tapos, inuwi niya ako doon sa tiyahin ko. Ang nangyari, syempre, natakot yung tiyahin ko dahil doon ako nakatira dahil responsibilidad niya ako. Sagutin niya ako sa magulang ko na pinagkatiwala ako ng nanay ko sa kanya. Kaya ang nangyari, kinabukasan, pumunta kami doon sa bahay nila. Doon sa bahay nila, Brother Boy. Ikaw nagpunta? Oo, kaya nga sabi, pinikot ko nga raw siya eh. Pero sa totoo, hindi ko siya pinikot, ano. Oo. Ayun nga, ayun, nag-ano nga sila na, ano, nung biyanan ko na, sabi nung tiyahin ko na kami nagpunta doon para nga sa akin dahil ginabi na nga kami ng uwi, natakot ang tiyahin ko na anong gagawin, sabi niya. Kaya, Iyak ka kasi ng iyak. siyempre, Ba't ka takot. umiyak? Umiyak ka sa takot. Oo. Nadaan ka pala ni Ina sa iyak. Kaya napapayag ka. Thank you, Lord. So, di ba sabi nga natin, marriage is supremely about the glory of God. Kasi una, siya yung author nito eh. Siya yung nag-orchestrate at siya ang talagang nag-institute ng union ng babae at lalaki to be para maging isa sa bond of marriage. So, yun yung naging pamamaraan kung bakit kayo naging mag-asawa. Umiyak si Ina. Siyempre, takot. Sa dahil sa takot. Ano yan? Maraming dahilan ng pag-aasawa. Pero sa amin, parang sexual lang eh. Yung interest mo lang sa physical. Kaya walang bearing talaga eh. Hindi mo iniisip ko ano ibig sabihin ng mag-asawa, ano ba ang tungkulin, ano ba ang responsibilidad. Wala sa amin yun. Ang mahalaga, maganap mo yung desire mo. Yun lang, ganun lang kasimple. Kaya nung minsan may nagtanong sa Bible study natin sa United Nations, merong elder na nagtanong, yung raw bang asawa mo ay kaloob ng Diyos o ikaw ang pumili? Maraming sumagot na tayo ang pumipili ng ating asawa. Parang very practical. Pero hindi ako pumayag kasi kung ako ang pumili sa misis ko, sandali ko lang papalitan. Pero nung matanggap ko yung John 3:27, na karaniwan ay ginagamit ng mananampalataya sa mga financial na kanilang tinatanggap, tinanggap ko yung John 3:27 kasama ang misis sa ipinagkaloob ng Diyos. Kaya anong sinasabi mo lagi? No choice. Kaloob ng Diyos. Ngayon ko lang naintindihan yun. Ikaw ngayon na mag-a-adjust. Oo. Kasi marriage is a ground of God's glory kung saan yung delight, kagalakan, at disiplina na nakapaloob sa bond of marriage ay ipinapamuhay ng both side kung may pagkaunawa sa Panginoon. Sabi nga ni Mang Boy, nung wala pa kay Lord, physical lang eh. Talaga naman eh. Sa umpisa physical pa lang eh. Kaya nga sa marriage counseling talagang kailangang yung ibigay yung tamang pagka-counsel kasi sacred ang marriage. So, kailangan talaga sa panahon na natin ngayon, ang ipag-pray natin na maintindihan ng mga bagong mag-aasawa yung papasukin nilang buhay. Di po ba? Kumbaga sabi nga, physical lang yan, pero yun, pagka hindi mo naunawaan, yun yung sinasabing, ba't mo pa kakasalan? Kasi? Mahal ko eh. Ay, hindi. Yung una yung sabi maganda. Yung sabi maganda yan. O, di ba? Pag di maganda. Pagka hindi na maganda, yun ang tanong. Di ba? Ba't mo papakasalan? Maganda eh. Pag nawala na ang ganda. Di ba? Yung, kumbaga, hindi masyadong naiintindihan. Pero salamat nga sa gabay ng salita ng Diyos. Yun sabi nga, hindi siya pinili, hindi siya choice, kundi ito ay kaloob ng Diyos. Buti nila Sister Linda, Median 327 tsaka
Oh. Kakakantsaw nga sa amin ng mga kaibigan na ako ay napikot lang. Bagamat gusto ko talaga rin siya noon ng araw. Bagaman. Oo. Meron Kaya pa. lang, yung katutukso, parang dumidiin sa mind ko na parang napilitan nga lang o ano. Kaya tuloy, ayun. Kaya konting kibot, away, para bang handang-handang maghiwalay. Pero So maraming chances kayo no na na parang laging maghihiwalay. yun talaga ang buhay namin nung araw. Away bate o ang tawag ng alsabalutan. Nakalima kami ng Ay, anak hindi. siguro away bati nga. Hindi ako nag-alsa Siguro balutan. ikwento ni Sister Linda. Oo yung nga mga kasi ang marriage din kasi is ground din ni Lord kasi ang sabi ni Lord ang sabi kasi ni Lord sa Genesis, go and bear fruit. Make ang sabi doon, produce of your kind. Kumbaga, ang mag-asawa talaga nagpo-produce of the same kind. So, pagka ang mag-asawa ay Kristiyano, ang dapat na ma-produce nila ay mga batang Kristiyano rin. So, siyempre, nung wala pa kay Lord, ang alam lang, gumawa ng bata. O, di po ba? Kaya pero salamat talaga sa liwanag ng salita ng Diyos kasi namumold yung mga tao at yung mga Kristiyano. Pagka ang mag-asawa ay kapwa mananampalataya, hindi problema ang family planning kasi ang bilin ng Diyos magpakarami kayo. Kaya lamang dahil wala nga sa pagkaunawa, ang nagpaparami hindi mga Kristiyano kundi yung mga masasamang tao. Anakan lang ng anakan. Pero yung mga Kristiyano dahil natutong magkaroon ng responsibilidad, nagpa-family planning against din yun. Nagpo-produce sila. Oo. Produce same kind. Blessing yun di ba? Oo nga. So, yun nga. Kumbaga, ilan pong mga anak nyo nga ngayon? 5. Wala na si Mon. Ay, 4 na lang. 4. So, sa 4 na yun, ilan po yung apo nyo? 12. Oo. So, ibig sabihin, di ba? From galing kayong 2, tapos nagkaanak kayo ng 5, tapos nawala na nga si Brother Mon, tapos yung sumunod na generation ay Naging 12, 12. di ba? Oo. So, 12 plus 4 plus 2, ilan na kayo? 12, 16, 18. Di ba? Yun yung sinasabi natin na foundation ng gusto na ma-produce dahil nga dun sa pagiging isa ninyong 2. So, kasi nung kami mag-asawa, dahil nga ganun ang sitwasyon na parang napilitan lang, namuhay ako na para rin akong binata. Okay naman sa kanya kasi gusto niya rin ako. Kaya basta ako yung uuwi. Pero tuloy-tuloy rin lahat ng bisyo ko at ang lagi kong kasama, mga barkada ko. Kaya nabuhay rin ako. Ngayon hanggang sa pagka ako'y nalalasing at kinukulit-kulit niya ako, minsan natuto akong manakit. Mga ganun ba? Ganun nagpasimula So, ibig sabihin, noong, yun nga, siguro dahil nga ang pinagmulan nga nun, nasa back of the mind nyo na pinikot lang ninyo pinikot lang kayo. Oo, yun, no? Kaya, kumbaga parang tuwing nagtitrigger yon. Halimbawa, tama naman siyang sitahin kayo, ba't ka umuwi ng Pero dahil nga, yun yung nasa back of the mind niyo, laging, kumbaga, yun ang nagpapainit ng ulo nyo kasi pinikot mo lang naman ako. Parang gano'n. Ano po? Yun yung sa buhay namin, talaga ako talaga nagsisimula ng gulo. Hindi ko lang alam nung araw. Kasi, sa totoo lang, hindi ako nagbago. Wala naman akong tinanggal sa mga bisyo ko. Lahat nandun pa rin. Makasarili pa rin. May pamilya ka na, hindi ganun ang buhay pamilya. Pagka nagpamilya kayo, conjugal na lahat ng ng bagay sa buhay mo kaso nagsarili pa rin ako ng buhay. Kaya para bang parang girlfriend lang, nasa bahay lang siya, nag-aantay lang siya sa akin. Ano naman ginagawa niyo noon habang nagbubuhay binata si Ama? Hindi ko siya inintindi. Bakit? Hindi naman ako kasi ganun. Hindi ako selosa. Hindi ako nagsiselos. Ang katwiran ko, umuwi ka kung gusto mo, kung ayaw mo, wag. Pag dumating yan ng maga, pagbubuksan ko lang siya ng pinto,
Hindi ko siya tatanungin, kumain ka ba? Saan ka galing? Wala. Ganun ang ano ko. Ginusto mo yan eh. Okay. Oo Hindi ko na siya nga. tinatanong noon, bala ka sa buhay mo. Ganun. Pero ang isang nabasa ko rin kasi, marriage is orchestrated by God for making us holy. Ito ay partnership. Ito ay teamwork. Building each other up to make us holy talaga. Kumbaga, katulad nung, ang ginawa mo naman, hindi mo namamalayan na yung part mo as a wife, sa'yo, kumbaga tinitimpi mo yung sarili mo, syempre, dahil kung talagang, hindi ka papayag nun. Di po ba? Pero along the way ng buhay, katulad nga sabi ni Brother Boy, parang along the way ng buhay, magkakaroon talaga ng realization na ang buhay mag-asawa ay nilikha ng Lord para maging sa kabanalan ng Diyos, sa kabanalan ng ating Panginoon. So, yun yung sinasabi na na sa buhay natin ngayon, kahit na meron tayong mga petty things, pero at the end of the day, yun yung sinasabing, Lord, kaya po pala ako pag-uwi mo ng bahay, makikita mo asawa mo, kailangan mo maging pasensyosa. I-tame yung tongue, di ba? So, binibuild tayo ni Lord doon para maging banal ang pamumuhay natin. Pero, mahabang proseso yun. So, yun nga. Nung araw, Sister Jen, wala naman sa isipan ng kahit nga hanggang ngayon, ang mga nag-aasawa, wala yung pagpapakabanal ng mag-asawa. Wala sa isipan nila yan. Alam niyo po yung uncle ko noon. Yan, dumarating lang ang kabanalan sa mag-asawa kapag ka natuto ng sa salita ng Diyos. Kapag ka nag-charismatic o naging miyembro ng isang kongregasyon. Yes. Pero kapag ka walang Diyos eh. Nabubuhay na walang Diyos. Sila lang mag-asawa, magkaiba kayo ng isipan, magkaiba kayo ng kinalakhan, magkaiba kayo ng trabaho, lahat. Ano pagkakasunduan ninyo? Lumilipas ang lahat ng bagay. Kahit nga yung love, kumukupas yan. Yun nga, yung dahil wala pa nga kay Lord, the physical thing ang nag-attract sa isa't isa. Physical thing, yun yung nag-attract. Maganda siya, yung urge ng flesh, di ba? Yun. Pero, yun nga, sabi nyo nga, ang lahat ng mga pangyayari ay kalooban ng Diyos. Marirealize mo at the end of the day na yung simula ay galing pa rin kay Lord. Pero dahil nga hindi pa malalim ang pagkakilala kay Lord, ganun yung sitwasyon. Away-bate, yung entitlement mo, ganun. Noong mga panahon na yun, natatanda ako, hindi kami nag-aaway kung hindi ako lasing. Kasi kahit papano, kung hindi ka lasing, kahit papano nakokontrol mo pa yung sarili mo. Pero pagka lasing, sige lang. Lahat ng masamang ugali lumalabas eh. Siyempre yun po yung espiritu ng alak. Hanggang sa natuto siyang lumaban sa akin. Ano ginawa mo ng paglaban, Ina? Di kinakagat ko siya. Talagang lumalaban ako. Pisikalan din ang labanan. Talagang lumalaban ako, hindi ako Kaya nagpapatalo. yung bahay namin nung araw, parang war zone. Brother Boy, hindi naman kayo nagpapaturok ng kung kinakagat kayo ng rabies. Hindi naman yun aso eh. Ay, ngayon yun, di ba? Pakada paturok Oo. Kasi alam niyo po kami ni Pastor Simple nung mag-asawa, di syempre umaattend na po kasi ko dito. Pero syempre nung alam ko rin po yung buhay na katulad nung sa inyo kasi yung mga tiyahin ko, yung mga kakilala namin na nakita ko rin po yung ganong buhay. Kaya kumbaga nung mag-asawa naman ako, ang desire ko magkaroon ako ng pamilyang tahimik. Ayoko rin ng suntukan nun. Pero yung mga ganon, ayoko rin ng yung may pisikalan. So, ang naging pamantayan ko noon, yun nga, alam niyo po ba, di syempre regular kang na-attend ng Bible study, Sunday fellowship, tapos naririnig mo yung pagka nagba-Bible study tayo sa Jade Vine noon, yung ang mga pagtuturo ay tungkol sa mag-asawa. Nung kami na po,
nung bumibisita na, ang tanong ko kasi sa kanya, hindi ako ang tanong ko sa kanya, ano ba ang pinag-aawayan, hindi, ano ba ang pinagtataluhan ng mag-asawa? Yun, sabi ko, kasi usually, syempre mga worker, kesyo daw ganito, kesyo ganito. Sabi ko, ano ba usually na pinagtataluhan nila? Sagot nito, pera. Sabi niya nun eh. Sabi ko, di para hindi ako makipagtalo sa kanya, pagka sinabing pera, di ex na yon. Di ba? Kumbaga, ano ba pinagtatalo nila pera? O sige, kailangan hindi kami magtalo sa pera. So usually sa inyo, ang pag-aaway ninyo ay yun lang, yung paglalasing niya. Sugal. Alak. Babae. The typical ABS. Ano? Alak, ABS, babae, sugal, ABS. The typical ABS. So, kumbaga, yung pag-aaway ninyo ay gawa rin ng kaaway yun eh, di ba? No? Kumbaga parang, kasi a love story made by God, pilit na sinisira ng kaaway. So, ang invitation, alak. Ang temptation pala, alak, babae, sugal. So, sa tatlong yon, alin ang pinaka, kumbaga, highest point na talagang, yun nga, nag-trigger sa inyo na, kumbaga, nag-decide kayo maghiwalay, parang ganon? Yung sa babae. Sa babae. Mas maganda sa'yo, Ina? Hindi, mas maganda ako doon. Ayan ang gusto ka kay Ina, syempre. Sino nga po? Mas maganda. Wag mo pag-awayin. Neneng, sa Maricar. So, ano nangyari? Isang araw, nangyari yon. Iba kasi ang kutob ng babae. Pagka ang lalaki ay may ginagawang hindi tama. Ano siya eh, nandito kami sa isang tapos bigla siyang tumayo. Una nakita ko yung babae, umalis, lumabas doon sa bahay nila. Umalis. Maya-maya, nakita ko siya, tumayo. Iba na yung pinakpakiramdam ko. Di pagka alis niyang ganun, tumayo ako, sinundan ko. Sinundan ko hanggang sa Metap, yung papunta Cartimar. Layo, oh. Oo, nakita ko yung babae, nandun na sa kanto. Siya padating. Siguro nakita ako ng babae, padating ako, hindi niya alam nasa likod niya ako. Nawala si babae. Nawala siya. Tapos ang nangyari, nagkita na kami doon sa kabilang pagtawid. Sabi ko, saan ka pupunta? Sabi ko sa kanya, wala, dyan lang. Sabi niya, ikaw saan ka pupunta? Ikaw nga saan ka pupunta? Sabi ko sa kanyang gano'n. Sa kalsada kayo nagsagutan? Yung lang, di naman yung away na tinanong ko lang kala siya. ko nag-aaway na kayo sa kalsada. Hindi. Oo. Gulat siya sa akin, ba't ako nasa likod niya? Actually, ang mga babae kasi, may gift. Yun yung sinasabi mong may gift talaga. Iba yung pakiramdam ng babae pag may ginagawang hindi maganda ang asawa. May gift ang mga babae sa ganon na Paniwala kayo doon. May gift ang mga babae. di ba? Totoo naman proven naman. Di ba? Nagkaroon ng kutob. Sinundan. Nakita ng mata. Di ba? Kaya kaya kaiingat kayo kasi may ibang gift ang mga kababaihan. Malalaman nila ngayon, may gift ang mga babae. Binigyan niya ng special gift ng ating Panginoon. Ano nangyari, Sister Linda po, nung lumaki na yun? Wala na, hindi ko na nakita kung nasan yung babae. Umuwi na lang ako. Hindi ko alam kung anong ginawa niya. Nakapokus siya ron sa isa lang nun. Marami yun. Ang totoo, ang rason, ang naging dahilan ng mga pag-aaway namin na marami, yung kung sino ang siga, kung sino ang hari ng tahanan. Nung natuto siyang lumaban, ibig niya siya na masusunod sa bahay. Kaya yun. Wala na yung submission, wala sa amin yan. So, grabing gumawa rin ng Kumbaga, kung kaya mo, kaya ko din. Oo, ganon. So, pero yung siyempre, nagmula yun doon sa maliliit na away. Yes. Pero nung malala na away, parang wala nang pag-asang na masolusyonan kasi
Kasi alam niya naman na babaero ka talaga, di ba? Ako nga, Oo. lagi ko sinishare na hindi lang gasinulid kalahati na lang. Kasi kapag ka ang isang babae, ang isang lalaki nagluluko, hanap lang niyan yung dahilan, magandang dahilan para maghiwalay sila. Kaya kapag ka nagluluko ang lalaki, mag-ingat kayo ron kasi naghahanap lang ng dahilan yun para hiwalayan niya yung kanyang kasama. Ganun ang sa aking Sa karanasan experience yun. niyo po. Opo. Mm. Pero hindi naman kayo natuloy ng Kaya hiwalay. Hindi naman. pagka ako nagpapayo sa mga nanghihingi ng counseling sa marriage, pagiging martir pa rin. Sa totoo lang, sinishare ni Sister Linda ngayon na yung laban-laban niya. Pero doon sa mga pagkakataon na talagang dapat niya na akong awayin, iba ang iba ang reaction niyan. Pagiging martir pa rin. Yung mga time na dapat na kaming na pwede niya na akong hiwalayan o ano, hindi niya ginagawa yon. Talagang unawa ang naramdaman ko sa kanya. Kaya hanggang ngayon, buo pa rin ang pamilya namin. Kasi, Nahuli nga niya ako sa kwarto na may kasamang oh, hubot-hubot. Oo. talaga? Anong gagawin mo? Halimbawa, ikaw yung babae, nakita mo yung mister mo ng ganon. Siya, wala siyang ginawa doon sa mga ganon. Ano din yung Yun na. kutob din yun. Kutob. Kaya Oo. ano, Oh? Piyesta ng Quiapo yun. kaya Sabi ko, iba. yung pagiging martir pa rin ng babae, totoong-totoo yun sa 1 Peter 3. Na sa kilos mo, gawa mo, salita mo, mababago asawa mo. Oo, yun nga. Yun nga yung sinasabi natin na nade-develop yung Christ-likeness sa buhay mag-asawa. Yung part na ginawa ni Ina ay pinaglaban lang niya kung ano yung ipinagkatiwala ni Lord sa kanya. So, yun yung isang part doon. Baka akala nyo kasi baka ma-misinterpret nyo. Hindi talaga matapang yan. Ano yan? Hindi. Natutuwa lang siya ikwento. Oo, na- bold in ano, Ano lang, part niya. malakas lang ang Oo. ano talaga. bold in the sense na ipaglalaban mo, kasi yun din naman ang biblical, ipaglaban mo yung mga bagay na ipinagkatiwala sa'yo ni Lord. Siyempre kasi pananagutan mo yun kay Lord eh. Diba? Kahit na akala mo, nung una hindi, pero yun nga, built-in kasi. Kasi nung unang pa man talaga, pinili na talaga na tayo ni Lord. Hindi natin namamalayan na yung mga kaparaanan ng Diyos para ma-mold sa atin yung Christ-likeness. Yun yung sinasabi nyo. Yung mga panahon na yun, parang wala nang solusyon eh. Talagang hanap na lang ako ng Parang iritado na rin ako. No? Parang sawa na. Pero nung time na yon, ano naman ang naging part ng Ninang Nilda sa buhay nyo Kasi na? Oo. sa dami nga ng bisyo ko dati, pagka puno ng bisyo lalaki, puno rin ng utang yan. Lagi nangangailangan. Isa sa takbuhan ko, isa sa utangan ko, yung aking kapatid na si Sister Nilda. Kasi medyo meron noon yun. At hindi naman ako tinatanggihan. Kaya lamang, ang requirement niya, kailangan makinig ka ng makinig doon sa babasahin niyang Bible. Babasahan ako ng babasahan ng Biblia noon. Hindi man sinasabi, pero obligado ka makinig kasi pagka hindi ka nakinig, hindi ka naman pautangin. Kaya pasok sa kabila, labas sa kabila, ganun lang. Pero iba pala talaga ang word. Doon ko napatunayan na buhay, mabisa at merong kapangyarihan na naiiwan yan. Pinupunlaan ka talaga na magandang pangarap ng salita ng Diyos. Amen. So yun yung way na oo nga, marami talagang kaparaanan si Lord. Lalong-lalo na yun, katulad yun, ang way ni Lord sa inyo para makarinig. Hindi naman makarinig. Ibig sabihin, para lumalim ang kahit na sinabi nyong pasok sa kabila, labas sa kabila, may naiiwan pa ring word. Di ba? Share siya ng share. Tapos kahit nasa iba na ako nagtatrabaho, marami akong pinagtrabahuhan magaganda mga pinagtrabahuhan ko. Kaso habang gumaganda ang kita, hindi naman pamilya ang gumaganda, ang nakikinabang, kundi lalo lang akong nalayo sa Diyos. Yung gano'n lang. Habang gumanda ang kita, lalo lang napuno ng bisyo, dumami ang away. Kaya, Kumbaga, palubog. Gumaganda ang income, pero palubog ang buhay.
Oo. Yun yung typical na sistema ng mundo eh. The Oo. more na may marami kang pera, the more na marami kang pagkakagastusan na para sa sarili mo. Di po ba? Parang gano'n ang sistema. So, yung dahil marami, yun nga sabi nyo, marami kang pinagkakakitaan pero lahat out, lahat waldas, kumbaga. Ganon din, kumbaga pinakita na hindi talaga doon ang tunay na buhay. Kumbaga parang yung things of this world, dito lang talaga sa mundo. Kumbaga mapera ka man, napunta sa alak, napunta sa nung hindi pa malalim ang relasyon sa Panginoon. Ngayon, di ba? Maraming pera pa rin si Mang Boy eh. Amen. Kaya masaya celebration natin mamaya pagkatapos natin dito. Marami pa rin may nag-amen dyan, no? Di ba? So, kailan kayo, Mang Boy, tawag niyan yung, kumbaga yung encounter talaga kay Lord? Merong nadimanda kasi Mike. ako eh. Sa kasusugal ko, pati yung pera ng kumpanya na pinagtatrabahuhan ko, nagagamit ko na sa sugal. At talagang enjoy ka sa pag-asa na mapupunan mo, mapapalitan mo. Pero hanggang sa dumating yung pagkakataon na lubog na ako talaga, wala ka nang gagawin kundi itago yung atrasong ginagawa mo. Takot nga akong umabsent, baka matuklasan yung mga fake receipt na nasa table ko, gano'n. Kaya, at hanggang sa, walang ibang nakakaalam nung atraso ko na yun, kundi, walang hindi nakakaalam. Lahat alam, yung empleyado doon sa pinagtatrabahuan ko. Ang hindi lang nakakaalam nun yung may-ari saka yung manager. Kalain mong malaman, sabi ko si Lord talaga naglantad sa akin eh. Sinadya ni Lord na ilantad ako kasi mahal pala talaga ako ng Diyos na hindi ko naman naiintindihan nung araw. Hindi ba ang Biblia ay nagpahayag, ang nalalantad naliliwanagan. So, nung nalantad yon, so, nagtago na ako ng nagtago. Kilaating ako nagtago nung kasi medyo tago rin yung kanilang bahay. Parang ang inisip ko sa sarili ko, para akong nasa kulungan eh. Kaya pati yung mong lupa ng ate ko doon, yung lupa ro sa gilid ng bahay ng ate ko, asarol ako ng asarol doon. Sabi ng ate ko, kumain ka na nga rito. Hindi naman sa atin yan, ba't ba inaasarol mo yan? Kasi ang feeling ko, nasa munti ako. sa sobrang pagsisisi doon sa aking nagawa. Alam nyo, kahit na yung palang ganon, kayang abutin ni Lord yung level mo ng pagsisisi mo. Alam ni Lord kung totoo yung repentance mo o hindi. Ayun. Kaya nung ako'y madimanda ng estapa, una kong naalala kaagad yung sharing ng aking kapatid na merong charismatic, merong comfy. Umaten ako yung last meeting sa PICC. Umaten ako ron. Sabi ko sa niya, kayo ko na alalahanin. Umaten ako ron. At nakita ko rin yung tatay ko, nanay ko, yung kapatid ko. At mula noon, napakaganda naman. Mula nung araw na yun na umattend ako ron, hindi na ako tumigil sa paghanap kay Lord. Wala na. Talaga sobra ako nasiyahan sa pagmamahal ng Diyos. At hindi na ako, laging hanap ko mga gawain. Bagamat wala pa akong prayer meeting noon, pero fellowship lang, pero hindi ako ma-absent. Talagang natagpuan ko ang kaligayahan ko sa Panginoon. Kaya nalimutan ko yung problema ng bahay. Mahabang panahon na hindi ko sila iniintindi. Wala akong isipan. Nung araw, hindi ko rin sila iniintindi, pero barkada isip ko. Pero nung ako'y makakilala sa Diyos, hindi ko pa rin sila iniintindi, pero Diyos na ang nasa isip ko. Meron palang mga kapatid, andyan pala kayo, nanonood kayo. Pero sa bawat tao,
Sa bawat tao, merong buhay na inilalaan ng Diyos. Alam nyo ba kung ano, lagi ko sinishare sa prayer meeting to, alam nyo kung ano ang trabaho ng Panginoong Yesus? Kung ano? Karpintero. Si Jesus ang nagmana ng pagiging karpintero ng kanyang tatay na si Jose. Amen? At ang master ng Panginoong Yesus bilang karpintero, ang mag-ayos ng buhay. Hindi lamang ng personal na buhay, kundi pamilya. Amen? At nung ako'y magtutok sa Panginoong Yesus, unti-unti naayos lahat ang buhay. Meron akong uwi noon, di nagkakarismatic na nga ako, meron akong uwi na ano ba naman to, pag puro kalat. Talagang nagtutungayaw ako sa bahay. Pagka ganun ako dati, sasagot na yan. Kaya away rito, away ron. Pero nung time na yon, wala siyang ginawa, hindi siya sumagot. Wala, umiyak lang na iyak. Akala mo, ikaw lang ang mabait dito. Porque nagkakarismatic ka na, akala mo, ikaw na lang yung matino. Ang word ko nung panahon na yon, talagang may word pa tayo lagi nung daily. Yung James 1:19 na matuto kang makinig, dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. So kahit na, tumigil ka dyan. Kahit na sinasabihan ko siya na tumigil ka dyan, pinakikinggan ko rin naman yung sinasabi niya. At alam mo, noon napatunayan ko doon sa bahay namin, ako lang talaga maingay, hindi siya. Kaya natuto rin ako na maglaylo lahat, unti-unti. At nangyari yan sa pamamagitan ng buhay at mabisa na salita ng Diyos na aking laging dinirinig. Kaya nga sa Romans 8:28, di ba? Sa lahat ng in all things God works together for good. Kaya talagang laging may pag-asa. Malaki ang pag-asa. Sa kakawalan kasi ng kaalaman, alam mo sa buhay may asawa, diyan ginagawa ni Lord yung kanyang miracle na yung dalawa nagiging isa. Biro mong kahangalan nyo na isa na kayo. Tapos kung mura-murahin mo yung partner mo, hanggang ngayon napakaraming nasa ganyang kalagayan. Pagsalitaan mo ng hindi magaganda, pagka nasa barkada ka, pinakamasamang tao yung asawa mo, anong klase? Nagiging isa ang dalawa. Ano man kasamaan ng partner mo, kasamaan mo. Salamat sa Diyos at sa pagkauna ko. Yun. Kaya nga, di ba, naging bukas. Thank you, Lord. Kasi ginagamit tayo ni Lord para matutunan yung mga bagay na yun at ma-share nga po natin. Kasi maganda yung plano ng Diyos sa pamilya eh. Talagang sa umpisa pa lang, ang gusto niya, produce of the same kind. Kailangan may Kristo talaga. So, kung umpisa, wala pa. Pero dahil pinili tayo ng Panginoon, inaayos niya yan para dumating tayo sa puntos na, yun nga, makita si Kristo sa atin yung sabi, doon mo na-realize. Imaginein mo yung paraan ni Lord. Kala mo nga ikaw lang ang mabait, pero wag ka, hindi pala ikaw. Di mo ba? Kumbaga ipaparealize din sa'yo. Ganon kadakila yung pag-ibig ng Diyos. Hindi yung anong tawag nun? Hindi kapwa. Bagamat sabi ni Mang Boy kanina, sumasagot si Ina na, kala mo ikaw lang ang mabait, di ba ganon? Sa tao, aanuhin mo din talaga yon, yung kumbaga lalabanan mo ng sagot. Pero alam mo sa heart mo na hindi siya ang nagsasalita, kundi si Lord. So yun yung magandang milagro ng buhay na, yun sabi nga ni Mang Boy, yung nagkakaroon tayo ng kaalaman tungkol sa Diyos. Kasi sa Hosea 4:6, ano sabi doon? People perish because of lack of knowledge. So tayo ngayon kasi, kumbaga parang sa buhay natin kasi ngayon, yung yakap ng Diyos, sa atin, yung pagpapatawad ng Diyos sa atin, ang nagdulot ng pagiging iyakin ni Mang Boy. Di ba? Kumbaga, yung pag-iyak mo na yan, hindi ako dating ganyan. Dati matapang ako, laman nga ako ng kalye. Lagi akong nasa rambulan nung araw. Kaya nga ako naging barangay captain sa lugar namin, hindi sa dunong, kundi sa tapang. Pero nung ako'y magkarismatic, nung simulang
tumulo ang luha ko, hindi na huminto. Minsan nga, nahihiya na ako eh. Kalalaki mong tao, mag-chair ka lang, iyak ka. Mag-prayer, iyak. Pero alam mo, nung huli, ang ginawa sa akin ni Lord, ang tinanggal sa akin yung hiya. Kaya na ngayon, iyak ako ng iyok. Hindi na ako nahihiya. Hindi, ang tears of joy kasi, ang pag-iyak kasi, hindi naman siya nakakahiyang bagay. Kasi yon kaya ka naiyak dahil nakita mo kung gaano kang minahal ng Diyos, kung ano yung talagang magandang plano ng Diyos sa buhay niyo. Mas mahirap nga hindi naiyak, nagkakasakit sa puso. Totoo yun. Di ba? Pero pagka naging katulad ni San Pablo, di po ba? Nung nag-first encounter siya sa Lord, dun sa Acts 9 po ba yun? Di ba from the start, na nakita niya kung yung encounter niya kay Lord, nagpatuloy na siya. Nagpatuloy na siya na ipahayag na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mapagmahal, na inaayos ng Diyos sa buhay natin for a greater purpose. Hindi rin siya tumigil. So, sa buhay na, yun nga, akala lang natin, yung buhay mag-asawa ay simpleng bagay, pero dinidevelop sa atin sa isa't isa yung makita na iisa nga tayo, iisa kayo, katulad ng sinabi nyo, hindi mo kailangan siraan yun, asawa mo eh. Minsan nangyari, ay naku, ewan ko ba dito? Di ba yung mga ganon? Pero totoo po yun, iisa tayo, kaya yun yung kumbaga inaayos ni Lord sa ating buhay ngayon. Kaya si Brother Boy, pinagmamalaki lagi ni Sterling din. Amen. Lalo pa ngayong birthday. Ako, personally, enjoy na enjoy ako sa pagpapamilya. Kung meron man akong nakikitang kapintasan ngayon sa aking partner na si Sister Linda, ang nasisisi ko yung sarili ko. Alam niyo kung bakit? Kasi masyado ako nagtutok sa mga gawain na napabayaan ko siya. Hindi ko siya nayayakag, hindi ko siya naobliga. Kaya tuloy, siguro umangat yung aking buhay espiritual. Tapos naiwanan ko siya. Kaya pagka may nakikita akong depresya, katulad nga katulad ng isang araw, galing kami ng outreach, pinag-MC ko, naku, pagkatanggi-tanggi. MC lang yon. Pero ako yung sarili ko ang sinisisi ko ron kasi naiwanan ko siya. Kaya ngayon, Lagi na yung kasama. Tawad kay Lord at mapunan yung Mag-i-MC na raw po sa sunod. Amen. Nag-amen na. Kasi yun minsan, actually, siguro sa part nyo, tama rin po kayo na nakakapagsisi nga pagka iniwanan mo nga sa bahay na gano'n. Kasi nga, dinidevelop nyo pa nga po yung inyong, yung paglilingkod kay Lord. Pero salamat dun sa realization, conviction na, eto, maraming tao, marami kasi nadala kay Lord dahil sa pagtuturo. Tapos yun nga, ang nakakalungkot yung part na, yun yung kasing katotohanan. Minsan, ang gagaling na nating mag-preach, ang layo na nang narating natin, pero yung pamilya natin naiwanan. Pero salamat kay Lord kasi yung Comfy Family, laging sinasabi, di ba, ang goal natin, dalhin natin ang ating pamilya sa Panginoon. Meron nga kami pinag-aralan ni Pastor Simple. Kasi sabi doon, yung tungkol sa fellowship, ang pamilya mo ay ang pamilya natin ay yung mga mananampalataya. Saan nga ba yun? Yung sabi ni Jesus, ang pamilya ko ay ang mga sumusunod sa salita ng Diyos, di ba? Yun. So, nung meron kaming pag-aaral doon, pagka nagkukwento kami ni Pastor Simple, kaya dapat dalhin natin sila sa fellowship para maging kapamilya na natin sila, di ba? Para maging yun. So, yun yung purpose kung bakit ini-encourage tayo ng community na dalhin ang pamilya sa Panginoon. Kung maalala po natin, ang mga prayer meetings po natin, kaya ginagawa po siya sa bahay. Kasi 'di ba kung maalala niyo po, 'di ba, yung mga brother husband pag na-trap nasa loob ng kwarto. 'Di ba? Yung dumating si worker nasa loob ng kwarto, hindi makalabas, nakakarinig ng word of God. Yung iba nasa gilid, 'di ba? So, kumbaga, salamat sa pamamaraan ng Diyos sa pamamagitan ng Comfy sa house-to-house prayer meeting natin. Amen. Kaya talagang
kumbaga nadadala yung pamilya sa Panginoon. Yun nga, kumbaga kahit late may pag-asa. Kahit na parang akala mo nauna ka, di huminto ka muna para maabot, anong tawag nun? Magtama yung spiritual level ng bawat isa. So, yun nga, kumbaga parang sa buhay ng mga mananampalataya sa atin ngayon, naging liwanag. Sabi nga sa John 1, 1 John 1:7, yung pag-aaral natin nung nakaraan, 'di ba? Tayo ay nasa liwanag. So, yun, sabi nga, thank you Lord. Maganda yung sabay-sabay na lumalago sa Panginoon. At saka pag nag-MC lang, tatawag ka lang, si deck sharer, second sharer. Ang sa fellowship eh. Sa fellowship. Ganun pa rin. Ganon din yun. O, di ba kasi sinabi na, sabi po ni sister, ganito. O, di ba? Mas madali nga yung nagtatawag lang na MC eh. Madaling matapos ang fellowship. Baka mabitin sila, baka kala nila may kaso pa rin ako. Yun. Sige, oo nga. May time, meron akong kumpare na humingi ng tulong sa akin kasi may kaso sa NBI. Baka raw may magawa akong paraan kasi may contact ako nung araw sa mga ganon. Sabi ko, pare, wala na tayong magagawa dyan. Computerized na lahat ngayon. Hindi na natin magagawa ng paraan yan. Pero dahil ibig kong tulungan kasi mag-abroad, yung clearance niya hindi ma-release. Dinala ko pa rin yung papers niya sa NBI. At sabi nga nung kakilala ko ron, the same na statement. Sabi niya, wala na tayong magagawa dyan. Computerized na lahat ngayon. Pero napunan niya, Pasay pala yan eh. Humingi ka ng certification sa Pasay na kasama yung kaso na yan nasunog doon. At ako nang bahala rito. Nung araw na yon may contact rin naman ako sa Pasay. Nakahingi ako ng certification. Tapos, nung nakahingi ako ng certification, dinala ko ulit yung papers niya. Sila na ang bahalang gumawa ron at naka-release. At nung mag-abroad na yung kumpare ko, dumaan sa bahay, nagpapaalam. Hindi, pasalamat ng pasalamat. Di okay naman. At nung makaalis na siya, saka ko lang naalala, yung palang kaso ko, nandun rin sa Pasay, nasunog rin. Sunog din, Di wala. Kaya, hindi lamang, yung kaso ko, hindi lamang pinalimot ni Lord sa isipan ko. Totoo, hindi ko na naalala yun eh. Pinalakas na nga ni Lord yung loob ko. Nagtrabaho na uli ako ng normal eh. Pero pati yung totoong sabi ng Biblia na ultimong mga kasulatang nakaugnay sa yung nakaraan, binurang lahat, sinunog lahat, erase, blotted out. Kaya thank you Lord at nakakaharap ako sa inyo ngayon na i-share yung aking nakaraan ng walang pag-aatubili. In Jesus' name. Kaya nga 'di ba tawag niyan, pag tayo ay anong tawag niyan, yung nagsabi ng totoo, yung ating kahinaan, doon tayo napapalaya eh. Kumbaga yung wala ka na itago, inamin mo yung totoo, nagkaroon ka ng true repentance, doon tayo binibigyan ng tunay na pagkalaya ng ating Panginoon. Amen. Talagang totally nililinis ni Lord, katulad ng experience niyo, di ba? Ang ganda, hindi lang Bible, buhay na patotoo. Amen. Yung kay Brother Boy, Isaiah 1:18 yun. Oo. Diba, Isaiah 1:18? Halika kayo't magliwanagan tayo. Amen. Gaano Amen. man Karumi. ang inyong kasalanan, handa ko iyang paputiin, Amen. katulad ng busilak. Diba? Yun ang nangyari kay Brother Boy, kaya lahat na nagaganap sa buhay natin, laging may pag-asa kay Lord. Amen. Amen. Kahit halimbawa, may mga pinagdadaanan man yung mga ibang tao ngayon, ang sekreto lang, katulad ng sinabi ninyo, lumapit kay Jesus. Ano nga po ang sabi niyo? Siya yung ating karpintero. Tagapag-ayos. Tagapag-ayos. Oo nga naman. Hindi lang tagapagligtas eh, kundi Hindi lang tagapagligtas. ayaayos na talaga. Si misis ko, pagkamat medyo hindi ko nakakasabay sa mga gawain, iba naman ang forte niyan. Hindi naman marunong magpabaya yan pagkatungkol sa mga paghahanda, naka-ready lahat. Oo nga. Kasi iba-iba naman po talaga tayo ng gift. Iba-iba yung kumbaga, yung way na kung saan tayo magmamature. Di ba nga sabi nga kay Pastor, huwag mo na akong patayin dyan, Pastor. Paglutuin mo lang ako magluluto ako. Huwag mo lang akong pagsasalitain dyan. Kaya, thank you, Lord. Kaya lang, binigyan ka rin kasi ng lahat naman tayo, although iba-iba tayo ng gift, we are commissioned sa Matthew 28,
19 to 20, di ba? Go and preach the gospel. Yung preaching of the gospel kasi, hindi siya yung ganito, preaching na pulpit preaching, yung ginagawa natin. Pero yung lifestyle natin is a preaching na rin. Kumbaga, yun nga, lagi ko nga sinasabi, hindi ako marunong magluto. Ay, marunong pala, pero pang amin lang. Tapos hindi ko alam yung totoong lasa ng masarap. Yung, di ba? Hanggang ngayon, hindi ko maintindihan kung ano yung apritada, minudo, at saka yung isa Kasi mechado. isang kulay. Oo, yun. Basta pag kulay-pula yan, ang intindi ko doon, minudo. Pagka adobo, alam ko toyo yun. Yung mga ganon. Pero yung kumbaga yung gift ni Ina sa pagluluto, ano yun? Anong tawag nun? Iba ring ng ministry yung kanya. So, kumbaga, nadadala rin niya kay Lord, ginagamit din siya ni Lord sa gift na ibinigay sa kanya. Pero hindi excuse yun, ha? Kasi Ayun sa nga, Comfy family, kahit sino, kahit tagapagwalis, kahit tagapagluto, kahit gwardya, anytime, pagka tinawag mo, tatayo at tatayo. Yes, opo. Kaya, Yun yung sa meron 2 tayong Timothy, responsibilidad doon. di ba? Yun yung kaya minsan, di ba tayo, halimbawa, kahit sa prayer meeting, na-experience mo na, kahit saan mo dalahin, pag sinabi mong, sige, share natin si ganito, merong verse. Amen. Meron talagang word. Kami ni Pastor Simple, natutuwa kami sa ganun kasi lagi ko sinasabi, tingnan mo, kumbaga sa pag-check, na sila, nabuhay na yung 2 Timothy 2:2, nakakapagturo naman na sila. Di po ba? So, kaya maganda yung ginagawa talaga namin sa groupings, di ba, Ina? Yung meron kaming araw-araw na sharing ng word of the day para ma-develop din yung personal na intimate relationship mo kay Lord, the way na bibigyan kanya ng word. Kaya nga si Ina, kabisado nga niya eh. Kabisado niya pag nag-groupings kami. Kabisado niya yung itinuturo niya. Nakasulat sa tissue paper. Nag-outline lang siya. Pero yun nga, talagang yun sabi nga ni Mang Boy, lahat tayo na pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, obligado. At saka hindi, the ones na na-feel ka, napuno ka kasi ng salita ng Diyos, parang yan eh, yung gasolina, kusa siyang lalabas. Diba? Pag napuno, nag-full tank ka na, diba kusa siya? Handang magpaliwanag tungkol sa iyong pag-asa kay Oo, Kristo. yun, oo. Thank you, Lord, sa magandang buhay na kaloob niya, lalo sa mga pamilya. Amen. Paano ka naging full-time? I mean, may time lagi ako'y magaan ng trabaho binigay sa akin ni Lord na huli. Hindi ako inuobliga sa oras. Kaya bago ako pumasok sa opisina nung araw, uma-attend muna ako ng morning devotion. One time palabas ako ron, sabi ni Pastor Alex sa akin, ba't hindi ka pa mag-full-time worker? Sabi ko, wala pa akong word eh. Ano ba namang word? Dito ka na lagi eh. Kaya isang linggo lang yata nagtagal, pumirma na ako, nag-worker ako, pero may trabaho pa rin ako noon. So, kaya salamat sa Diyos. Kaya hindi ako pinaghirap hindi ako pinaghirap ni Lord sa pagpapasya eh. Alam niyo ba napakalaking kumpanya nung aking pinagtatrabahuhan? Akalain mo na mag-isip ako na mag-full-time? Biglang nagdeklara yung kumpanya namin na magsasara. Alam mo ang dahilan? Economic strategy. Business strategy. Kaya mo, First National Bank of Boston, isara mo. Pero kaya sabi ko, hindi na ako pinahirapan ni Lord magpasya. Kaya pagkasara ng kumpanya namin, alam mo, nagsasara yung kumpanya namin. Yung mga araw na magsasara yung kumpanya namin. Yung mga junior executive namin, lungkot na lungkot. Ako pa yung nag-encourage sa kanilang lahat. Kasi mga bata pa kayo, may pag-asa pa kayo. Ako pa encourage. Pero ako na mawawalan ng trabaho, wala na akong papasukang iba. Tuwan-tuwa pa ako sa sarili ko kasi hindi na ako pinahirapan ni Lord magpasya. Full-time worker kagad ako. At yun ang mga pinakamaliligayang sandali ng buhay namin. Hindi lang ako, kundi pati pamilya na kay Lord kami lahat.
Yun, thank you, Lord. Yan. Brother Boy, di po ba? Ano ho yung, di ba dito na kayo nakatira nga sa Kompi? Mm. Ano po yung pagkakaiba ng nakatira kayo doon at saka dito na kayo sa Kompi? Walang gastos dito. Yung pala walang gasto. Kay mami ko naman narinig yan eh. Sabi niya, mayroong mas sundalo ni Kristo na bumibili ng sariling uniforme. O kaya ay bumili ng sariling pagkain. Eh tayo mga soldiers of Christ eh. Hindi, kaiba talaga. Dito parang sa tagal na tumira ko rito, wala akong nabalitaan na bata na aksidente. Ano eh, meron minsan pala na parang napako o ano. Walang away-away. Nung unang tumira rito yung apo kong lalaki, parang nagsusumbong sa akin na meron raw umaway sa kanya sa labas. Ang sagot ko, walang marunong makipag-away rito. Hintuan mo yan. Si Andy Nilco, at simula noon, hanggang sa nakagraduate, na dito nakatira. Walang away-away rito. May mga sigaw, may mga ano man, yung hindi pagkakasundo, pero sandali lang na alis lahat. Tunay na buhay Kristiyano. At yung blessing natin dito sa loob, alam nyo ba, na hanggang sa buhay ng mga miyembro natin, nakakaabot yan, nagpoplo yan. Yan, totoo po yun, sinasabi ni Brother Boy. Kaya kung gusto po ninyong tumira dito, magdala ho kayo ng bahay. Yun lang po ang sekreto. Magdala ng bahay, Brother Boy. Napakaganda po ng buhay. Yun nga, talaga namang yung sa buhay mag-asawa ni Brother Boy, talaga naman nakakamangha. Na minsan hindi natin maunawaan yung plano sa buhay natin, titingnan natin parang bakit napakagulo. Pero may magandang layunin ng Panginoon eh. Parang balikan ko lang po sandali eh. Parang yung buhay din namin Brother Boy, doon sa nakikita ko rin yung tatay ko na ang sikreto lang naman talaga ng away ng mga panahon, alak eh. Alak. Diba? Alak talaga. Kaya naging pamantayan ko, sabi ko, Lord, pag ako'y nagkaasawa at magkakaroon ng anak, ayaw kong ipakita sa aking mga anak yung nakita ko sa tatay ko. Yun, thank you Lord naman Brother Boy at nung mapunta ako dito na ako nag-asawa. Amen. Pero kayo yata ini-interview, hindi yata naman ako eh. Hindi. Yung binabanggit ni Pastor Simple. Yung generational sin. Pagka na kay Jesus ka, putol lahat yan. Walang mana-manang masasamang ugali, masasamang bisyo. Hinto lahat yan kay Lord. Amen? Isang magandang buhay. Kaya katulad ng binabanggit ni Sister Jen kanina, nung nagkukwentuhan tayo rito. Ang Lenten season ay a season of new life. Amen. Buhay. Yung dating patay, nagkaroon ng buhay. Yes. Yung dating patay na parabang end na patay, yung pa lang ang simula. Yun ang tunay na yun ang tunay na Lent. Niyo po ba? Kaya nga, di ba, Black Saturday, namatay na. Di ba? Namatay na yung dating pagkatao. Amen. So, di ba? Preparation para sa resurrection. Celebration ng muling pagkabuhay. Resurrected life. Ano yan? Kaya yung bunga nga ng paglilingkod natin sa Panginoon, 'di ba? Kumbaga dumadating yung mga problema, pero sa buhay po ninyo paano po na unti-unting na-resolve yung mga pagsubok ng buhay na yon? Kagaya ni Ina, halimbawa kasi katulad nga nun, si Mang Boy, niyakap niya na talaga eh. Kumbaga, syempre hindi naman agad yung pagyakap niya naayos agad yung pamilya. Paano unti-unting na-resolve yung mga problema ng buhay? Katulad nun, unahin natin sa babae. Yung nagkababae siya? Oo, yung paano natigil yun? Kasi dun sa... Nung nahuli ko sa bahay, ang dahilan nun, yung si Igot, alam niya kung saan nakatira yung babae. Tinuro niya sa akin. Tapos, yun, pinuntahan ko doon sa apartment. Kasi nakita ko yung motor niya eh. Sabi ko, ito yung motor ng tatay mo. Nagulat siya nung ayaw kong papasukin nung niya, ng landlady kasi naungupahan sa isang kwarto. Apartment yan eh. Ayaw kong papasukin. Hindi mo ako pwedeng hindi papasukin. Panik ako, dire-diretso. Ayun nga, pagbukas nga ng pinto, nagulat siya. Ano daw ginagawa ko doon? At ikaw, ano ginagawa mo dyan? Sabi ko sa kanya. Tapos sabi ko, mamili ka kung sinong gusto mo o siya. Sabi niya, hindi, umuwi ka na. Hindi ako uuwi hanggat hindi ka bababa dyan.
sumama ka sa akin. Hindi, sabi niya, sige na, mauna ka na. Hindi ako uuwi. Sabi ko, kasama kitang uuwi. Umuwi siya. Ang ano ko na, ano nga na, mamili ka, hindi yung habang nagsasama tayo, naglulukuhan lang tayong dalawa, di ba? Yung ayoko kasi nung nagsasama tayong dalawa, tapos may ginagawa ka pa rin Alam mo ba hindi na, maganda. Mike, Kayang tanggil ni, yung pinakamasarap sa buhay mo, kayang tanggalin ni Lord yung panlasa mo ron kung ikasasama mo. At yun, nawalan ako ng panlasa sa mga bagay na ganyan. Inalis niya lahat yan. Andun yun, totoo, nangyari. Pero si Lord talaga ang gumawa, hindi tao. So ang katulad nga nun, kumbaga bawat pagsubok ng buhay, yun katulad sabi ni Mang Boy, bagamat andun yung sitwasyon, pero along the way, Hindi pa rin nawawala sa ano mo. hindi, kasi sa kanya Wala dahil na. bata pa nung panahon na yun So yun nga, nung sinabi nyo, magdesisyon ka ngayon, pili ka, kami o pamilya mo, di ba? Kaya para Hindi. sa akin, kaya naging mahalaga sa akin mga kapatid, ibig ko rin i-share sa inyo, yung Galatians 6:14, na ang sabi ron, wala na akong ipinagmamapuri kundi ang cross ni Jesus Christ. Sapagkat sa pamamagitan ng cross, wala na ako sa sanlibutan. Ang sanlibutan ay patay na para sa akin at ako naman ay patay na para sa sanlibutan. Iwalay na, iba na ang buhay ko, iba na ang buhay ng sanlibutan na dating buhay ko. Oo, yun nga. So talagang kailangan ng tao si Kristo para matanggal lahat yun nga, yung sinasabi nating cravings sa mga bagay na hindi nagbibigay lugod kay Lord. So, yun nga katulad ng pinag-uusapan po natin kanina, along the way ng buhay natin, hindi naman, kumbaga, napagdaanan po ninyo, naikwento natin ngayon, tapos nakita natin ang solusyon, si Lord, nagkaroon tayo ng pagpapatuloy sa pagbabagong buhay, at ngayon, ibinabahagi natin, maging example sa lahat ng nakakarinig. Alam mo, kung ibig mo talagang sumunod kay Lord, daranas ka rin talaga ng maraming pagsubok. Dumaan kami ron sa, wala na, yung mga pinagkakakitaan ko na tagilid, yung ibig sabihin mga under the table, natanggal lahat yun. Pero yung gastusin ng pamilya, ganun pa rin. May hindi ganong madali yun. Pero hindi ka magtaka man kayo o maniwala kayo't hindi. Maraming tao na ginamit si Lord para tustusan yung pag-aaral ng aming mga anak. Kaya pagdating ng enrollment, yung aking mga kaopisina, nakahanda na yun para pautangin ako. Kasi natuwan-tuwa rin silang pinapautang ako kasi alam nila kung saan napupunta yung binibigay nilang pera sa akin. Kaya hindi lamang si Lord ang nagtiwala sa iyo, kundi pati mga taong pinili niya magkakaroon ng tiwala sa iyo. Brother Boy, nung pong kayo nagtatrabaho sa barangay captain na kayo noon? Ilang taon ba kayo? Oo. Ilang taon po kayo naging barangay Hindi ko captain? na sa inyong mga lugar? date, pero mahabang panahon, mga kulang-kulang 8 taon akong barangay captain eh. Ah, At 13 taon na kagawad. Ah. So 20 mahigit na taon na ako'y nasa politika. mm. Pero sa mga panahon na yan, nung ako'y kapitan, ano ba yung aking isi-share? nung ako'y kapitan, wala sigurong sa akin lang to. Parang hindi ako kayang talunin do sa lugar namin pagka yung eleksyon. Pero nung ako'y makadalawang termino ng pagiging kapitan, hindi na ako tumakbo. Alam niyo kung ano dahilan? Kasi hindi ako naniniwala na kapag ka nasa pwesto ka ng gobyerno, hindi ka pwedeng hindi maputikan. Kaya yung ikatlong termino ko kahit na hindi ako pwedeng matalo ro sa eleksyon, hindi na ako tumakbo. Pinagpasyahan ko na kay Lord Jesus ako talaga. Yun talaga yung bunga ng bagong buhay natin kay Amen. Kristo. Kasi papalitan niya na yung puso mo, yung mga desires mo, at saka itutuon mo na talaga yung buhay mo sa napakagandang plano ng Diyos. Yun nga, katulad nun, sabi niyo, imagine niyo kung dati ang pera ninyo ay
ang mga, ayun nga, yung, kumbaga, ang mga, halimbawa, ako, alam kong manunugal ka, hindi kita pautangin. Pero dahil nakita ko yung pagbabago sa'yo, alam, kumbaga, yung sabi niyo, pambayad na ng tuition, aba, edi kaya kaya naging gano'n, nabago yung kumbaga, sige, pautangin kita, total, pangbayad ng tuition, di ba? Yung kumbaga talagang, grabing kumilos ang Diyos sa buhay ng mga taong lubos ang pagtitiwala sa Kanya. Kaya, kumbaga, nakakalungkot lang minsan kung bakit may mga, ang tawag doon, may mga, May oras pa ba tayo? Share ko lang oh, konti. sige po. Alam nyo, sa katulad ng ibang mga opisina, yung aming opisina sa First National Bank of Boston, marami kaming empleyado. Nagkakawalaan din. Katulad din sa ibang kumpanya, nagkakawalaan ng mga pera sa bag, mga dollar, lahat. Alam nyo, dapat ako may kasong estapa bago ako pumasok doon. Dapat ako ang number 1 suspect. Alam nyo ba, nakakatuwang ipahayag sa inyo na kahit na isang empleyado sa First National Bank of Boston, walang nagbintang sa akin. Dahil alam nilang nasa charismatic ako. Thank you, Lord. Naalala na naman. Naalala ko lang bigla. Nakakatuwa na biglang nabago yung pagkakilala sa ng mga tao. Yung dapat mo ikahiya. Ngayon ikinararangal mo. At yung mga ikinararangal mo nung araw, ngayon ikinahiya mo. Nabaliktad lahat talaga. Oo, diba? Kasi talagang talagang ang buhay talaga ng Kristiyano ay anong tawag nun? Masayang tunay. Masayang tunay. Talagang masaya. Ang buhay nun. Kaya nga 'di ba? Yung buhay na buhay yung buhay talaga sa atin na pag naalala na lang natin yung buhay natin noon at kung paanong binago ng Diyos yung mga sitwasyon sa buhay natin. Hindi mo pwedeng sabihin anong tawag nun? Hindi mo na panghihinayangan bagkos ipagmamayabang mo dahil alam mo na ang naging kakampi mo sa buhay mo ngayon ay si Kristo. Amen. Kaya yun sinasabi nga na yung Lent season natin ngayon ay a time of regenerating. Kumbaga dahil sa pagkamatay ni Kristo, nagkaroon tayo ng bagong buhay. Kumbaga nagsumibol ang bagong buhay. 'Di ba? Fresh na uli. 'Yun yung sinasabi ni Brother Boy na imagine mo, dapat ako yung ako yung number 1 na suspect pero hindi ako pinagbinta, hindi na sumagi sa isip ng mga kasamahan ko na ako 'yun. Dahil wala na yung dating boy. Kumbaga, charismatic boy na ngayon. Kaya ganon. Kaya talagang, di ba sabi, pagka talagang nandun ka sa gawain ng masama, doon ka rin iikot ang buhay mo. Pero, yung pagka bagong buhay na, magugulat ka, ikaw ang matutuwa sa pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Di po ba? So, isa rin alam ko po sa buhay ninyo, alam naman natin yon, hayagan naman po. Isang malaking part ng bigat, dagok sa buhay nyo ay yung pagkawala ni Brother Mon. Pwede bang umiyak kayo doon? Di ba? Kumbaga parang, di ba, pero naririnig na naman namin kasi yun sa mga pagtuturo nyo minsan. Pero, ang lang namin, kumbaga, bilang mo nandito na sa gawain kay Lord, kumbaga, dumating po ba sa puntos ng buhay natin na nag-question tayo kay Lord? Doon sa sitwasyon po na yon. Ako, yun yung sinishare ko nga kahapon sa fellowship na nung kinuha si Mon, nagtanong ako kay Lord. Sabi ko, bakit Lord? Bakit siya? Ang bata niya, marami siyang pangarap sa buhay. At bakit ganon? Pero hindi ka pala pwede mag-question kay Lord. Kaya nung na yon, hiningi ko agad ng tawad na hindi pala dapat. Kasi hindi ka dapat mag-question kay Lord eh. Si Lord talagang may hangganan, di ba? Na ang ni Lord, tapos na ang kanyang dito sa mundo. Pero siyempre, bilang ina, masakit sa akin
Ang sabi nga, di ba, mamatayan ka na ng nanay, wag lang ang anak. Napakasakit talaga ang mawala ng anak. Lalo't bunso. Ay si Brother Boy nga, nung nakaraan nga nakaupo siya sa sopa. Tahimik. Sabi ko, bakit? Alam mo, ang sagot niya, ang sakit pala lalong tumatagal, lalong masakit sa puso na si Mon na iwala. Totoo talaga yon. Hindi niya nga alam na minsan, pagkatapos ko magilamos, higa na ako sa gabi, bigla akong umiiyak. Naalala ko, Lord, bakit? Ganun ang pratikong ang sa isip ko. Sabi ko, wala na yung pag may nararamdaman ako, wala na magtatanong sa akin, ma, ganito, ganyan, ganyan. Kaya salamat sa Panginoon na yun nga, na nandito na tayo sa gawain, hindi na masyado yung pagdadalamhati. Kung wala ka nga siguro kay Lord, hanggang ngayon siguro lugmok na lugmok ako. Di ba? Pero sa awat grasya natin, Panginoon, na kay Lord naintindihan na natin yung bawat sitwasyon na dumarating sa buhay natin. Kaya, thank you, Lord, at alam ko masaya na si Mon sa kanyang buhay. Ako, nung bago-bago akong charismatic, ang isa sa nakagiliwang ko ng sobra ay ang pag-attend sa mga service sa patay. Kaya natagurian niya ako rito sa kompi na si Boy Patay. Kasi kahit saan may service, nandun ako. Kasi alam niyo kung bakit, lahat ng mga topic sa service ng patay, puro evangelization. Tuwan-tuwa ako na naririnig at tuwan-tuwa akong laging tinatanggap si Jesus sa puso ko bilang aking Panginoon at tanging tagapagligtas. At saka yung mga katotohanan tungkol sa mga namatay na, babad ako ron. Kaya wag kayong magtaka kung bakit kahit nakinuha si Mon, hindi mo ako makitaan na para akong nahahapis ng sobra. Kasi alam ko kung ano kalalagayan, kung ano ang ending ng buhay ng tao. Hindi lamang ni Mon, kundi tayong lahat. Kaya salamat sa Diyos. Bagamat siyempre, katulad nga ng sabi ni Linda kanina, may time na maaalala mo, parang nalulungkot ka, lalo na kapag ka mayroong mga happening ang pamilya na wala siya. Nalulungkot din ako, pero hindi yung kalungkutan na para sa pagkasakit mo o ano. Kasi alam ko na mas maligaya siya ron sa kanyang kinalalagyan ngayon. Thank you, Lord. Ba't si Pastor Simple ang naiyak? Ang totoo po, pag nawalan ka ng mahal sa buhay, hindi maaalis yung pilat, yung sugat na nawalan ka. Malungkot, totoo, kasi physically nasanay kang kasama mo eh. Pero, ang comfort nga natin, yun sabi ni Ina, may timing, may perfect timing si Lord. Hindi natin pwedeng questionin. Pangalawa, kumbaga, kaya sila nauna sa atin, yun, finish work na sila, mission accomplished na sila. Kaya mas kawawa nga tayo kasi mas marami pa tayong trabaho di ba? Pangatlo, kumbaga parang yung pilat na yon sa heart natin, iniwan siya para magkaroon tayo ng, anong tawag doon, yung dependence kay Lord. Diba? Kasi, kumbaga, alam nyo po, mahirap talaga mawala ng mahal sa buhay. Ako naman kasi, tanda ako nung namatay ang tatay ko, siyempre bilang panganay ako, hindi ako umiiyak sa harap ng mga kapatid ko, sa mama ko. Kumbaga, iiyak lang ako pagka uwi na kami mula Cubao hanggang Sukat. Mula Kogyo hanggang Cubao, Cubao hanggang Sukat. Iyak na ako ng iyak noon. Tapos pagbaba ko dito, kailangan tumigil na ako ng iyak dahil ang haharapin ko naman sila Angela, yung ganon. Yung mga anak ko. Tapos ting pupunta ako doon, ganon. Naiyak ako kasi physically wala na nga. Pero naniniwala ako na yung kapahingahan niya, sa sakit niya, sa mga pinagdadaanan niya, natapos na. At yun nga, kasama na siya ng ating Panginoon. Ang matinding iyak ko, nung after 2 months, namatay yung kapatid ko, na ang iniwan ay maliliit na mga bata, 3 batang maliliit. Alam niyo kung bakit ako naiyak noon? Hindi pa kami bayad sa utang namin sa unang namatay. Tapos sumunod yung kapatid ko. So kung iisipin mo, ako yun yung truth eh.
Pero alam mo, ako kasi, alam mo may hangganan ng buhay. Kung ano man yung kaparaanan ni Lord, ganun. Kaya sabi ko, Diyos ko, sabi ko, Lord, ang iniiyak ko talaga, yung hindi pa kami tapos doon sa unang utang namin sa pagkamatay ng papa ko. Tapos eto na naman. Yun. Pero ang point ko lang po mga kapatid, pagka ganung mga hindi mo pwedeng sabing okay lang yan. Hindi okay yun. Pilat yun eh. Kasi part ng buhay mo kasama mo sila. Kaya nga, halimbawa, di ba, napapansin nyo, kami, kagaya ng si Pastor Simple, siyempre ang Inay Tikay ay kababago lang din namatay. Nung December nga, naiyak ako kasi lagi ko yung binabalutan ng regalo eh. Di ba meron ka regular na ginagawa, tapos biglang nawala, di ba? Parang meron nga nagsabi, uuwi ba kayo sa Holy Week uuwi ba kayo sa Batangas sa Holy Week? Tapos siya rin ang sumagot. Sabi niya ganun, ay wala na nga pala ang Inay Tikay. Sabi ko, ano kinalaman no? Kasi nasanay sila na kaya kami umuuwi dahil nandun ang Inay Tikay, di ba? Pero yun, totoo yun. Kumbaga, hindi mo maaalis ang lungkot, ang kirot, pagka naalala mo. Pero yun nga, salamat kay Lord kasi yung salita ng Diyos lagi ang magko-comfort sa atin. Yan, talagang napakabait talaga ng Panginoon. Parang naiyak din, Brother Boy. Talagang hindi po sa buhay natin, minsan hindi mo nga talaga maunawaan yung minsan yung mga plano ba ng Diyos sa buhay mo. Bakit nangyari sa akin ng ganito? Pero sa bandang bandang huli makikita, oo nga pala, lahat ng iyan ay may planong maganda si Lord. 'Di ba? Totoo naman. Kaya doon sa buhay mag-asawa, simple wala namang perfectong mag-asawa eh. Nakikita ko, 'di ba? Sabi nga ni Sister Wife kanina, hindi naman siya sanay magluto. Kaya sanay kaming magluto na yung aming sinangga walang mantika. Pwede ba yung gano'n? Walang bawang. Pwede pala yung game, Brother Boy. Nagsasang na walang bawang. Pero yun po, salamat sa Panginoon. Talaga naman pong yung mga alam ko maraming nakarelate doon sa inyong mga sinabi. At lagi namang kung sa panahon ngayon, na doon pa tayo sa mga bagay na ganon, ano ba ang tawag? Ang iba nga, sabi ng iba, nagliliparan ng plato. Diba? Isa inyo naman pala, wala yung ganon. Ano ang lumipad? Hanger? Na may damit? Pero yun, lagi naman pong may pag-asa sa Panginoon. Di po ba? Kaya sa panahon natin ngayon, yun nga, kaya ang encouragement lagi natin ngayon ay dalhin yung mga tao kay Lord eh. Sipi mahirap talaga, lalo na sa buhay mag-asawa. Kapag hindi si Kristo ang nasa gitna, away talaga lahat. Sipi alam naman natin na, di ba, saan ba natin napag-aralan yon? Yung parang kay Pastor, Gary Johnson, yung sabi bakit daw pag nag-aasawa na yung pamilya, yung anak, parang nagsiselos yung magulang. Totoo nga pala naman, isipin mo nga naman yon, ilang taon mong inalagaan yon, 20, tapos kukuha nila ng iba. Di ba, Sister Linda? Kaya pala nung nag-boyfriend ng bunso. Tapos kukuha nila ng iba. Kaya nung nag-boyfriend ng bunso niya, naiyak siya eh. Kaya, ibig sabihin, naandyan naman lagi ang Word of God. Sipi sa pangkaraniwan tao, mararamdaman mo gano'n, pero yun nga, katulad nga yung sinabi, talagang ang Diyos ay may magandang plano sa atin. Yun ang pinakamaganda. Kaya, yun, thank you, Lord. Thank you, Lord. Oo nga. Napakaganda ng buhay. Kaya yung Lenten season po natin, mga kapatid, yung pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Hesukristo, talagang ang dulot nito po ay bagong buhay. Piece of advice, Ina. Last, kumbaga, piece of advice sa mga... Ano pong maa-advise ninyo sa mga ngayon, sa mga nakakapakinig sa atin? Ang masasabi ko lang ay kailangan sa pag-aasawa, laging si Lord ang nasa sentro ng buhay na may asawa. Kasi pag wala si Kristo sa buhay, sa pamilya, yun nga, katulad nung araw ng buhay namin na wala kay Kristo, away dito, away doon, murahan dito, murahan doon. Pero sa awat grasya natin, Panginoon, nung makilala namin si Lord, nawala lahat unti-unti. Kaya kayo mga mag-aasawa, kailangan parehong maging Kristiyano. Kaya salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Kaya, Brother Boy, Sister Linda, yung kabaliktaran pala ng mura, mahal. Oo. Pag hindi ka mahal, mumurahin ka. Wag na. Kaya mahal natin. Ikaw naman daw. Kay Brother Boy. Salamat sa Diyos at
nilimot ko na talaga yung mga karanasan na yan. Kaya lang, nanawa ay nakinabang kayo sa aming mga pagbabahagi. Kung meron mang nagbabalak mag-asawa, naman basa lang ng Biblia. Sabi, huwag kayong makikisangkot sa hindi mananampalataya. Iba ang alam niyo ba ang layo ng pag-asawa sa Biblia? Ando sa Malakay 2:15. Ang sabi ron, hindi lamang kayo magkaisa sa katawan, kundi magkaisa kayo sa espiritu. Ibig sabihin, magkaisa kayo ng pananampalataya. At ang layunin, magkaroon kayo ng mga anak na tunay na anak ng Diyos. At nagiging anak lamang ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtanggap kay Kristo. Kaya hanggat hindi mo na ipapakilala si Kristo sa iyong mga anak, bigo ka sa iyong pagiging magulang. Kaya thank you, Lord, na mga kaunawaan. Amen. Kaya salamat kay Lord. At Brother Boy, babasahin ko rin siguro itong sa Efeso 5. Sa pag-asawa na ho ito ha. Yung sa inyo naman, kay Sister Linda, pagka mag-aasawa, dapat ay si Lord ang nasa gitna. Ito naman po isang mag-asawa na, di ba? Sa Efeso 5:21 hanggang 22. Nakalagay naman po dito, tagubilin po ito sa mga mag-asawa. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagkapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Thank you, Lord. Salamat sa napakagandang salita. Diba? Dahil si Kristo, pag nag-aasawa, siya yung nasa gitna, ito na, napakaganda ng relasyon ng mag-asawa kapag si Kristo ang nangunguna sa atin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan, mga kapatid, salamat po sa inyong pakikinig at alam po namin na sa panibagong, kumbaga, di ba, pagka Semana Santa, di ba, Resurrection Day, muling Pasko ng pagkabuhay, may bago na namang buhay. Pero wag naman laging ganon. The fact na tayo ay binago na ni Kristo, araw-araw nagpo-pursue po tayo ng into His image, Christ likeness. Hindi natitigil, hindi siya napuputol, kundi nung magsimula ka, nagpatuloy para sa pagpapakabanal, sa pagpapakabuti, para maihayag ang katauhan ni Kristo sa bawat isa sa atin. Yun yung pagkatawag sa atin, kaya nga 'di ba, bilang mga Kristiyano, dala-dala natin yung identity ni Kristo. Sabi nga ni Mang Boy kanina, 'di ba? Charismatic 'yan. O, 'di ba? O, kaya kailangan yung pagkamatay ni Kristo sa krus ay pasimula ng magandang buhay ng mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya wag na tayong titigil, patuloy na po talaga tayo sa magandang buhay natin ngayon bilang mga Kristiyano. Nag-umpisa sa band, yung creation, di ba? Sa Genesis, sabi ni Lord, hindi mainam sa isang tao ang nag-iisa. Kaya maglalalang pa ako ng isa. So, nagkaroon ng partner. Para saan? Para magkasama, para magkatulungan. Ayun nga sabi ni Mang Boy, ma-develop yung Christ-likeness. Kasi magkaiba lalaki at babae na naging isa. So, namumold yung katangian ni Kristo sa bawat isa sa atin. Magkaiba man tayo, lalaki ka, babae ka, pero ang goal talaga ni Lord, magiging isa na si Kristo ang makikita. Kaya ngayong Lenten season na to, mga kapatid, yung ginawa ni Kristo sa krus ang nagdulot sa atin ng magandang buhay. Kaya ngayon, pagka si Sister si Brother Boy, hindi na iniintay ni Sister Linda ngayon. Alam na darating, kaya hindi na hinihintay. Alam niyang galing sa prayer meeting, darating talaga. Iyon ang bagong buhay kay Kristo. Yung tiwala ba, na alam natin na si Pig gawain para kay Lord yan. Kaya napakaganda ng buhay. Brother Boy, magko-closing prayer na tayo. Sige, bago tayo mag-closing prayer, yung binasa ni Pastor Simple sa Ephesians 5:21 at saka mga sumusunod, pumokus kayo doon sa Ephesians 5:21. Kasi mahirap sa isang babae ang magpasakop kapag hindi niya nakikita ang pagmamahal ng lalaki.
At mahirap ding magmahal ang lalaki kung ang babae ay hindi marunong magpasakop. Kaya naghihilian. Pero sa Ephesians 5:21, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Pasakop kayo sa isa't isa. Ibig sabihin, kung sino'y nakakaunawa, siyang magpapakababa. Kasama mga anak dyan. Kaya thank you, Lord. Manalangin tayo. Aming Ama, salamat po sa maikling talakayan. At dalangin po namin na lahat po ng mga nabitiwan naming pagpapahayag at mga salita mo sa umagang ito ay pagpalain mo na magipong kapakinabangan ng aming mga kapatiran na mga nanood. Thank you po, Lord. At mga karanasan, maraming karanasan na hindi mo ipinalilimot sa amin bagkos ginagamit mo upang maipahayag sa marami at maging magandang patotoo, O Lord, ng kabutihan mo. Wala pong imposible sa iyo. Kaya thank you po, Lord. Purihin ka at dakilain. In Jesus' name, Amen. Amen. Yan, kami po ay merong meron po kaming bago magtapos, meron po kaming awitin para kay Lord. Kung maaalala ko ang buhay ko noon, alaalang kay diliman siyang naroon. Laking pagbabago ginawa ni Kristo. Ako na nasa kadiliman, dinala niya sa kaliwanagan. Kung maaalala ko ang buhay ko noon, alaalang kay diliman siyang naroon. Laking pagbabago ginawa ni Kristo. Ako na nasa kadiliman, dinala niya sa kaliwanagan. O Kristo, wala na kong mahihiling pa. Ang buhay kong wala, ginawa mong sagana. O Kristo, wala na kong mahihiling pa. Ang buhay kong wala, ginawa mong sagana. Thank you, Lord. Ang buhay na dati nasa dilim, dinala sa liwanag. Purihin po Amen. ating Panginoon at magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid.